Ayan, another day, another video. Ano ba tong nasa harapan natin, guys? Ito is Ruigi na load balancer RG-EG105G-P version 2. So, saan ba to pwede gamitin? Yung tanong doon. So, ito is for small deployments, kayang-kaya to, guys, kasi maximum na ito na kayang i-manage is up to 600 Mbps. So, kung may small deployment ka sa isang area, halimbawa mga vending machines or small barangay lang na kaya mo i-manage up to 600 Mbps lang yung capacity na kakailanganin, pwede na to, guys. Kaysa bibili pa kayo ng MikroTik tapos magpapakonfig pa kayo ng load balance or di kaya failover, dito na kayo, guys, kasi etong item na to, itong hardware na to, ang kinagandahan nito is plug and play. Yes, tama po yan, guys. Wala na kayong i-config na marami, di gaya ni MikroTik, ipapakonfig nyo pa ng failover, load balancing. Dito sa sa hardware na to, meron siyang mga options, okay? So, ang gagawin nyo lang, it's a matter of tweaking settings na lang, options na lang, kung load balance ba, failover ba, or ilang channels yung ipapa-activate mo. Pero ito sa hardware na to, up to 2 ISPs lang, 2 channel. So, mangyayari po niyan, ito sa WAN0, ayan, medyo may reflection sa ating ilaw. WAN0, WAN1. So, ito is dalawang ISP yung pwede mo ikasa dito. Load balance. Ayan. So, ito, kaya napulot ko dito sa mga anik-anik ko dyan. Ginawan ko na lang ng video. So, kung nakita nyo yung previous videos ko, may mga Starlink akong dineploy, ginamitan ko ng ganito. So, maraming pwedeng pagkakagamitan nito, guys. Nasa sa inyo na kung anong depende sa network plan nyo, anong diskarte nyo, saan siya gagamitin. Ito may mga options, DHCP, options sa static, tsaka nagsusupport din siya ng PPPoE. So, other setup ko naman, konting tips lang, pwede nyong gayahin. Ginawa kong other setup, failover, itong dalawa, yan. Kasi dito sa amin, meron akong mga setup na yung mga backbone natin is pure fiber. Tapos meron din tayong mga long distance, mga hindi kaya ng fiber natin, or critical yung area. Actually may fiber doon at saka P2P. Ginawa ko, guys, ang ginawa ko is pure fiber yung pinaka main. Ayan, dito pure fiber pinaka main natin. Pinasok ko yung ginawa ko PPPoE from my server. Dito galing yan. So, ang distance kasi niyan, guys, from dito na server na to, siguro more or less nasa 10 to 15 kilometers away. So, sobrang layo na, guys. So, realistic, guys, hindi natin may kakaila. May times talaga na magfa-fiber break tayo. So, eto, nakaset up to sa tuktok ng bundok, pinakatip ng bundok. Ayan, may mga vendors doon, may mga subs din, mga clients. Ginawa ko, guys, kasi pag nagka-fiber break dito, tapos ongoing yung repairs, kailangan natin ng backup. So anyway, bundok na, malakas na, kayang-kaya na 600 yan, sobra-sobra na nga 600 Mbps, kaya okay na to na hardware. Ginawa ko pure fiber dito as main primary. Option ko, ginawa ko failover. Pag nag-fiber break yung ating dito, yung atong pure fiber, which is ilang kilometers away dito, sasalo dito sa kabila, meron tayong setup na P2P. Ayan, tandaan nyo, guys, may setup tayo na P2P from this server, still this server galing dito papunta dun sa bundok. Tinusok ko dito yung PPPoE naman niya. Okay, so different account PPPoE, para pag nagka-fiber break yung linya ditong side na to, automatic papasok yung ating P2P side. Okay, so hindi na mamatay yung ating service doon kasi nga may support. Okay, so pagpasok ng P2P side, siya na bahala doon. Tapos doon naman yung management ng mga accounts ng clients. So, yun yung isang tip ko na pwede nyong gamitin dito, paggagamitan dito. So, hopefully, meron kayong natutunan at napulot sa ating video ngayon, guys. Another day, another video. Pa-support, okay?
So hanggang dito na lang. Bye for now.